Ayoko sanang patulan itong si vlogcaster Armandin, mga tol. Kasi alam ko naman na anti-Marcos po ito. Pero marami pong nasasaktan ngayon na mga manonood po natin at meron pong nagparating sa atin na nagpapakalat daw po ito ngayon ng kasinungalingan di umano. Hindi ko po napanood yung kanyang vlog kaya yun po yung ating re-reaksyonan para po ipagtanggol itong si Christian Esguerra. Bigyan ko po kayo ng konteksto ano po ba ang nangyari kung bakit inaatake ngayon ng nagkakaisang PBBM supporter at loyalista ang journalist na si Christian Esguerra. Sa totoo lang, nakakaramdam ako ng guilty dito ngayon, guilt feelings, kasi ayoko nung may mga taong bumabagsak. I do not know kung babagsak si Christian Esguerra, pero nangyari na sa kanya yan noon nang siya po'y tanggalin bilang journalist, bilang kawani ng ABS-CBN. Maliwanag po na pagbagsak po yon. Kasi hindi naman po siya ang umalis kung hindi po siya ang tinanggal. Kung iahalin tulad niyo po yan sa akin, malayo po dahil malinaw na ako po ang umalis sa PNP, technically tinanggal ako dahil ayoko nang pumasok. No? Si Christian Esguerra, iba po. Siya po ay natanggal sa hindi po natin 100% na alam na kadahilanan. Ganun pa man, meron pong issue na ngayon mukhang ikinababagsak literal ng kanyang YouTube channel. Ayoko na nga sanang talakayin ito mga tol kasi nagsalita na ako dito, no? Na si Christian Esguerra, titigilan ko na kasi nakakaramdam ako ng guilt feelings. Ayoko nung ako ang maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng isang tao. Hindi po kasi ako ganong tao, ano? Pero patuloy pong bumabagsak yung kanyang subscribers count. Sana matigil na, no? 704,000 na lamang po ngayon. Mula po ito sa mula po ito sa 715,000, 11,000 na po ang nawawala kay Christian Esguerra. Nag-ugat po kasi ang lahat ng ito dahil po napansin ni Top 1 yung kanya pong remarks sa ating Pangulong Bongbong Marcos na muli ko pong ipapakita sa inyo for context. Natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Kakasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Mahiya naman kayo. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Again, dalawang bagay lang yan. Competence or complicity. Ayan. Okay? Napakinggan nyo mga tol. At hindi lang yan. Nakita ko na kinalaunan yung mga video niya na hinahanapan niya ng pananagutan si Pangulong Bongbong Marcos para po sa pagbabayad ng income, para po sa hindi daw pagbayad ng income tax. Kaya ibinalik po natin yon kay Christian Esguerra at hindi niya naman kayang sagutin. Kaya ang konklusyon ko, sana mali po ako, ang konklusyon ko sa aking paniniwala, hindi po ito akusasyon, paniniwala ko lamang po ito, pwede naman akong pagsabihan ni Christian Esguerra na mali yung paniniwala ko na siya po'y hindi religiously nagbabayad ng income tax ayon po sa kinikita natin dito sa YouTube at Facebook. But again, yan po ay tinatapos ko na sa parte ni Christian Esguerra. Kung siya po ay nagbabayad ng income tax ng maayos, properly and religiously, ayon po sa kinikita niya dito sa YouTube, thankful tayo dyan dahil mapupunta yan sa ating gobyerno. Kung hindi naman, hindi pa huli ang lahat, pwede naman po siyang magparehistro ngayon at mag-file lamang po ng mga late filing. At may mga kaukulang naman po yung penalties na pwede namang maayos. Pero kung patuloy pong hindi gagawin niya ng isang content creator, ay maaari po yan magresulta sa tax evasion. Ngayon, since tapos na ako kay Christian Esguerra at I made my point na sa kanya, ayoko na siyang atakihin pa, no? At dito, mukhang nakpukaw naman ng isang content creator journalist ang atensyon na naman ni Top 1. Ang tinutukoy po natin, si vlogcaster. No? Si vlogcaster kasi ay nag-vlog nitong nakaraang araw
hindi ko muna siya i-unsubscribe ngayon kasi hindi ko pa 'to napapanood eh, no? Alam niyo mga tol, ako yung nag-unsubscribe kay Christian Esguerra out of my personal decision. Ayoko na po siyang panoorin pa. Kahit sino po yung kanyang mga guest doon, hindi ko na po siya papanoorin pa kailanman. At hindi ko naman nakalain na magkakaroon ng kampanya laban sa kanya na siya i-unsubscribe. Kaya ngayon bumagsak sa 704,000. Ito pong kanyang subscribers count. Ito namang si Vlogcaster Arman din, depende ngayon kung ano po yung mapapakinggan ko dito. Kasi hindi ko pa po talaga ito napapanood. May nag-send lang sa atin na nagpapakalat daw po ng kasinungalingan itong si Vlogcaster Arman din sa video na ito. Since hindi ko pa po ito napapanood, pagka pinanood at nireaksyonan po natin at pagka totoo, yung sinasabi sa akin nung nagparating sa atin, mag-unsubscribe po ako sa kanya at hindi ko na po siya kailanman din panonoorin pa. Kasi nanonood din ako sa mga ito, mga tol. Bukas ang isipan ko sa mga anti-Marcos. No? Si Attorney Wilfredo Garrido nga, direktang inakusahan niya kanina si former First Lady Imelda Marcos na nagpapatay kay Ninoy Aquino. Pero okay lang sa akin yun. Karapatan nila yun. That is their opinion. After all, kung yun ay paglabag sa batas, ang pwede lang namang magsampa ng kaso para sa paninirang puri or cyber libel, walang iba kung hindi si dating unang ginang Imelda Marcos at hindi po tayo yon. Ngayon, bakit ko po ginagawa na mag-unsubscribe sa mga ayoko na pong panoorin? Ito po kasi yung kasabihan na ibinabalik lamang natin sa kanila yung gawain nila years ago. It is called a taste of your own medicine or the taste of their own medicine. Bakit? Ang mga tao po kasi na ito, sila po yung nagpauso ng cancel culture eh. Naalala po ninyo? Kapag ka Marcos loyalist ka, pagka PBBM supporter ka, Duterte supporter ka during that time na magkakakampi pa tayo, may cancel culture po sila. Hindi ko yon pinapakalat. Sa akin na lamang, no? It's up to you kung kayo yung susunod. Pero sa akin, pag ayoko na kasing panoorin, ina-unsubscribe ko na. At do not recommend ko na yan sa aking newsfeed para hindi ko na makita pa. Oh. Ngayon, ang unang tanong ko bago natin simulan po ito, katulad ng tanong natin kay Christian Esguerra. Kasi si Vlogcaster Arman din, isa rin po ito sa mga malakas kumita dito po sa YouTube. Wala po itong Facebook na pinagkakakitaan. Kung meron man, maliit lang na maliit siguro ang kanyang pinagkakakitaan. Kaya kung tatanungin ko siya ngayon, dahil isa rin po ito sa mga bumabanat sa estate tax ng pamilya Marcos, tatanungin natin siya. Vlogcaster Arman din, no? Tatanungin ko po kayo, actually naka-live kayo pala ngayon, kung kayo po ba ay katulad ni Top 1 na nagbabayad po ng tamang buwis ayon po sa kinikita ko dito sa YouTube at Facebook. Sa inyo, ayon sa kinikita nyo sa YouTube. I believe marami po kayong mga negosyo, kaya tingin ko, yung mga negosyo nyo, lehitimo talaga yon na nakakapagbayad ng tax. Pero dito sa YouTube, ito po ay kusa. Pwede kasi tayong hindi mapansin dito ng BIR. In fact, hindi nga tayo pinapansin ng BIR, kaya dapat faithfully, religiously, nagbabayad po tayo ng ating income na kinikita po natin dito sa YouTube, no? Kasi kung titingnan nyo po ang kanyang views mga tol, 196 million po ito. 196 million. Kay Christian Esguerra, 300 plus million. Si Top 1, nasa almost 50 million pesos lamang. Ang binayaran ko ng tax, at kung maaayos ko pa yung 2024 at 2025, more or less, mga 800 to 1 million pesos ang babayaran ko sa gobyerno. Kaya kung ganoon kalaki na ang babayaran ko sa gobyerno, tapos ang views ko ay nasa 50 million lamang, how much more itong 196 million pesos? Diba? Mga more or less, nasa 2 to 3 million pesos yan na dapat mapupunta sa gobyerno as tax. Pero ang tanong, nababayaran kaya yon ni Vlog Arman din? Pakitag nyo siya ngayon mga tol at sana wag niya tayong i-block katulad ng ginawa ni Christian Esguerra. Kasi Vlog Arman din, Vlogcaster Arman din, madali lang naman pong sagutin yung tanong ni Top 1 na hindi ko mawari kung bakit hindi kayang sagutin ni Christian Esguerra. Kayo, I believe, kayang-kaya nyo pong sagutin yon. Pero siyempre,
kapag ka sinagot nyo kami nang kayo po'y nagbabayad ng tamang income tax dito sa kinikita po ninyo sa YouTube, dapat meron po kayong resibo. Katulad po ng resibong ipinapakita ni Top 1. Hindi na natin kailangan pang tingnan na lamang yung mga nakalipas na taon yung pinaka-latest na lamang, no? Kasi ang pinaka-latest na binayaran ni Top 1 ay nagkakahalaga po ng 40,000 pesos no? Yung percentage tax, ito po 'yun, no? Ito po yung resibo ni Top 1 Percentage tax saka income tax. Ang halaga po ng mga ito ay total of 140,000 second quarter 2026. No, kaya Vlogcaster Arman Dean or Bad, isa pong lehitimong tanong 'yan. Total kasi para namang po tayong ipokrito kung tayo po ay nagko-call out sa ating gobyerno na corrupt ang ating gobyerno, corrupt ang ating mga public official, tapos tayo naman pala hindi nagbabayad properly and religiously ng income tax natin, ano pong pinagkaiba po natin sa kanila? Di corrupt po tayo noon kung ganon, no? Kaya yon, lehitimong tanong yan. Ngayon, punta na po tayo dito po sa vlog ni Vlogcaster, no? Ito po kasi yung vlog niya Vlogcaster vlog. Vlogcaster vlog. Teka lang palitin natin ito. Yan. At ayaw yan, napakinggan natin siya mga tol. Dito. Pakinggan po natin yung kanyang vlog para malaman natin kung totoo ba. Kasi ang sinasabi puro kasinungalingan daw po ang sinabi dito, no? Ito po yung pinarating sa atin Hindi ko na lang po babanggitin kung sino po ang nagparating sa atin. Mga manonood po natin. Sabi po dito, puro kasinungalingan dito si Bad. Walang ebidensya ang lakas ng loob. Sobra po banat ni Bad kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Apo. Ako di ko alam ko kasi di naman ako buhay pa nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya hindi ko siya maipagtanggol base sa aking personal na kaalaman. Pero pagka ang pinag-uusapan mo ngayon ay pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, ibang usapan po yon dahil very active po ako politically. Simula po nung nag-file siya ng kandidatura niya noong October 6 hanggang siya po yung manalo noong May 2022 at mahalal bilang Pangulo in the afternoon of June 30, 2022. No, kaya alam natin kung kasinungalingan ba o hindi ang pinapakalat ng isang vlogger laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sige, pakinggan po natin ito mga tol. Yan. Medyo matagal yung intro niya na wala palang salita, sige, ganyan na lang natin. Audio lang ang gamitin natin kasi baka mauwi sa personalan 'di ba? Pwede kasing mang-strike ang isang channel kapag ginagamit mo yung video nila. Pwede naman fair use kasi lang nasa channel pa rin yun kung gagawin niya, no? Kaya audio na lang ang gamitin natin. At tingnan natin kung makatwiran ba ang pag-call out ni Vlogcaster dito para ipagtanggol si Christian Isguera laban sa mga umaatake sa kanyang PBBM supporter, loyalista at mga vlogger na katulad ko. Ganun lang naman yun Pagka makatwiran yon, di palalagpasin natin ito. Pero pagka kasinungalingan ng pinakalat niya po dito, personally, i-unsubscribe ko po siya at i-do not recommend ko sa aking channel, yung kanyang channel, para hindi ko na po siya mapanood pa. Okay? Tuloy po tayo dito. Buenas tardes, damas y caballeros. Espanyol yun di ko naintindihan. Baka magandang tanghali o magandang gabi, no? Sige, tingnan natin kasi ang Buenos Dias, magandang araw yata o magandang umaga. There seems to be an orchestrated campaign against former newsman, my former colleague. Orchestrated. Depende kasi sa context yan mga tol Pagka sinabi mong orchestrated, ibig sabihin, pinagplanuhan mo na yan. No? Pinagplanuhan mo na at sa pagpapaliwanag nga ng mga abogado,
pagka merong orchestrated effort para siraan ng isang tao, mukhang lumalabas na legal na yan, na paglabag sa batas, ano? Dito, ang ginagamit kasi ng ilan, coordinated, which ako, di po ako nagdi-disagree doon, no? Maraming mga kapwa natin content creator ang nagsasabing, hindi coordinated yan. Wag na tayong maging ipokrito, mga tol. Kasi, once two or more person, no, come into agreement na particular sa isang conduct, no, o pagkilos, pagsasalita, that is coordination. No? Walang problema naman sa coordinated no? Coordinated attack. Ako admittedly, nakikita ko 'yan sa iba, no? Sa grupo ni na Mike Cervera, Ballpoint, Takeru Miyamoto, sino pa ba? At iba pang mga kagrupo niya. Nagkakaisa sila Si Chris Ulo, nagkakaisa sila. That is coordinated. Walang problema doon. Pero pagka ginamit mo ang orchestrated, ibang usapan yan. No? Pagka sinabi mong orchestrated attack, pinagplanuhan mo ba? Hindi. This is spontaneous reaction. Vlogcaster. You should know it dapat 100%. Kasi journalist kayo, nagpapakilala kayong journalist Huwag mong gamitin ang orchestrated attack sa wala namang pagpaplano, no? Dahil hindi to pinagplanuhan In fact, ako yung buhay na patotoo dito. Ako yung buhay na patotoo dito, Armandin. Hindi ito napansin ng kung sino lamang o ng kung sino-sino. Napansin ito ng isa lamang na tapuan. 'Di ba? At pinost ko po ito sa aking Facebook profile. Di ko matanggap Kasi panatiko nga ako ni Pangulong Bongbong Marcos Panatiko talaga ako ni PBBM, aminado ako. Kaya nga nag-iisa si Top 1 na may portrait na ang mahal-mahal, regalo ni Mami Best Friend. Mahal nito. Kulang-kulang 20 mil ito, tinawaran lang. In fact, mahigit 20 mil pa nga ang turing niya, natawaran lamang, pero mahal pa rin. Ngayon, kung sinasabi mong orchestrated, mali ka dyan. Bad. Coordinated, pwede. Kasi nagkaroon ng pagkakaisa, pagkakatulong-tulungan no? Inaatake nakita, in fact, patotoo ito, nakita ni Chris Ulo o kaya ni Ballpoint at ng iba pang mga vlogger na may bidyong kumakalat ngayon na nagsasalita si Christian Esguerra. Napag-uusapan nila ngayon yun. Hindi pa pwede ito, sinusuportahan natin ng ating Pangulo. O atakihin natin ngayon itong si Christian Esguerra. That is coordinated effort. Pero walang masama doon. Magkakagrupo sila after all. No? May bayad ba sila? Wala. Spontaneous reaction yon. Ako, lalong-lalo ako, wala. Wala akong sinabihan dito. Alam niya ng mga manonood natin. Alam niya ng mga kapwa ko vlogger. Wala ako may isang sinabihan dito na atakihin si Christian Esguerra. Pero nung makita nila doon sa 45-48 mark ng timestamp nitong si Christian Esguerra sa kanyang interview kay Director Melvin Matibag, yung mga katagang ipinarinig ko sa inyo kanina, nagkaroon ng galit sa puso nila dahil hindi talaga matatanggap yun ng isang PBBM supporter at loyalista na akusahan mo ng kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Masakit sa tenga na tawagin siyang tanga, pero opinion yun perception yun Kaya medyo katanggap-tanggap pa yun. Pero yung aakusahan mo ng isang krimen ang Pangulo, hindi tama yun kung wala kang ebidensya, lalong-lalo na facts first ka, 'di ba? At journalist kayo. No? Sige, dapat malinaw sa iyo ito. Vlogcaster Armandin. Walang orchestrated attack kay Christian Esguerra. Meron coordinated. Nagkakaisa lahat Lahat ng mga PBBM supporter at vlogger na moment na makita, marinig, talagang nakikipagkaisa sila. Gawin natin. Magsama-sama tayo, i-unsubscribe si Christian Esguerra. That is coordination. Okay lang yun. Karapatan namin yun. Pero walang nag-uutos. Parang pinahapyaman mo pa dito, dinamin po pa si Yussi Claire. No? Pero bakit hindi mo binanggit si Attorney Rene Bueno dito? At iba pa. Ivan Bell, maraming salamat sa iyong super sticker Thank you sa iyong super sticker. Sa inyong mga manonood nating lahat, maraming salamat. Sana wag niyong kalilimutang
mag-like dito sa ating programa at kung pwede, mag-subscribe na din kayo at kung pwede pa, mag-share na rin kayo. Yun lang naman ay kung pwede. Oh, sige, tuloy po natin. Hindi ko kasi mapaliit ito, mga tol. Nagtataka ko, bakit hindi ko mapaliit? Sandali lamang no? Tingnan nga natin yung nakikinig ako ng medley ni sino to? Sino tong singer na tong DDS? DDS to si Gigi Delana. Nakikinig ako ng medley niya. At dating Congressman Nakarating nga sa atin yung impormasyon kaya sabi ko tapusin ko lang yung ginagawa ko at magla-live ako. Yan. Ito baka mapaliit ko. Anong nangyayari dito? Bakit hindi ko to mapaliit? Itong vlog ni Arman din. Ano? Wala. Hindi katulad nito na napapaliit ko siya. Anyway, sandali lamang pero tiyagain na lang natin. Ganito na lang mga tol. At the Philippine Daily Inquirer na si Christian Esguera and the online attack and online demolition job. Alam ninyo, mga kakamping at dilaw, huwag niyong i-expect na kakampihan kayo kung tinitira niyo si Pangulong Bongbong Marcos. Walang mawawala sa amin, lalo sa akin. Ako, PBBM supporter ako. Pagkatapos ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit sinong maging presidente, susuportahan ko. Ganun lang kasimple yon mga tol. Bakit? Hindi ako maka-Diyos, pero sumusunod ako sa kautusan ng Diyos. Igalang mo ang leader mo. Ngayon, kung si Sara Duterte, wag naman sana ang maging Pangulo, bilang leader, susuportahan ko siya. Pero magiging critical ako sa kanya. No? Lahat ng mga pagkilos niya, babantayan ko. At kung kinakailangan, aatakihin ko, ikikriticize ko. Ngayon, kung si Leni Robredo naman ang maging Pangulo, ganun din. Kung sino man ang maging Pangulo, dapat sinusuportahan natin Dahil yan ay tinalaga ng taong bayan at naaayon sa saligang batas. Ngayon, kung sinasabi nyo, mananalo si Sara Duterte, nag-aaway-aaway kayo, wala akong pakialam. Hindi naman kasi pwedeng hindi namin i-call out yung sinasabi ng mga dilaw o kakamping kung ito'y pag-atake ng walang katwiran sa ating sinusuportahang Pangulong Bongbong Marcos. In the first place, kami, di namin kailangan ng tulong nyo Mga kakamping at dilawan, real talk tayo dito mga tol. Kailangan ba natin ng tulong ng kakamping at dilawan sa 2028? Hindi. Dahil tapos na ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo, naghahangad pa kayong maging Pangulo ang sinusuportahan ninyo. Ako, wala akong naiisip sa ngayon na pwede pang maging Pangulo maliban sa kung sino ang tatalo sana kay Sara Duterte at yun ay aking maaaring suportahan. Pero, hindi ako naghahangad ng kahit ano sa kung sinong kulay o anong kulay para lamang maging kakampi ko at samang maglokohan kasi panluloko tong ginagawa ng ilan na to Biruin nyo, nananawagan kayo ng kampihan tapos aatakihin nyo kami? Aatakihin nyo yung sinusuportahan namin? Hindi pa pwede yun. Kung gusto nyo ng kampihan, wag nyong atakihin ng walang okay lang i-criticize nyo katanggap-tanggap. Si Wilfredo Garrido, dilaw. Ito, publicly, sinasabi ko. Si Atty. Jesus Palsis, si Cristan, si Atty. Reyes del Rosario, si Professor Richard Haydarian at iba pa. No, mga critical din yan sa kasalukuyang gobyerno. Pero pag nag-criticize sila, hindi katulad ng ginawa ni Christian Esguera na tatawaging kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang hindi katanggap-tanggap. Diba? Okay lang na i-criticize mo, walang problema. Pero kung aatakihin nyo ng walang katwiran tapos sasalita kayo na hindi pumapabor sa atin ito, dapat nagkakampihan tayo, maling-mali yun. Hindi kailanman magiging tama yun. Kung gusto nyo ng kakampi, unahin nyo muna sa sarili ninyo. O tuloy po tayo sa pakikinig dito. Is coming from the Marcos bloggers and loyalists. Pati si Malacanang Undersecretary Claire Castro ay inupakan na rin itong si Christian Esguera. Alam mo, vlogcaster, para ka namang wala sa journalism. Sabi mo, journalist ka. Common sense, spokesperson. No? Palace press officer. Alam nga namang hindi magsalita si Yusek Claire. At yung pag-atake ni Yusek Claire, hindi personal. That is very professional. Ipinaliwanag ni Yusek Claire yung mga punto na mali si Christian Esguera.
Palace press officer siya, vlogcaster. Bakit siya lamang ang kino-call out mo? Bakit hindi mo ma-call out si Attorney Rene Bueno? Vlogcaster. Dapat hindi ka na nagtataka. Ang dapat kinall out mo dito, okay lang sa amin mga PBBM vlogger and content creators, loyalista at PBBM supporter. Okay lang yon. Understandable yon. Pero yung i-call out mo, isi-single out mo dito si Yusek Clear, na para bang kasama siya sa pag-atake, mali yun. Pinagtatanggol niya lang si Pangulong Bongbong Marcos bilang Palace Press Officer. Dapat i-call out mo rin rito si Attorney Rene Bueno. Si Attorney Rene Bueno, mas matindi ang banat kay Christian Esguerra. Di ba? Ito, Attorney Rene Bueno, pairam ulit po ng video ninyo mas matindi ang patama dito ni Attorney Rene Bueno. Kasi dito, sarcasm talaga no? Si Yusek Clear, walang sarcasm. Facts first. Facts first po. Yung kay Yusek Clear, nasa na ba yun? Sandali lamang. At saan ko ba na ano yun? Ito yata, no? Ito. Di ba? Ito. Na hindi pwedeng i-edit basta-basta sa YouTube channel. At pag-uusapan natin to dahil nag-comment ang isang YouTube vlogger na kung hindi daw tanga ay kasabwat ang ating Pangulo dito sa mga nangyayaring anomalya sa ating pamahalaan. Itong ating o inyong paboritong vlogger, professor or assistant professor sa UST. Di ba yan Paboritong vlogger. Assistant professor sa UST. Na si Assistant Professor Christian Esguerra ay actually nakakatuwa at medyo nakakawindang. No? Nakakatuwa at medyo nakakawindang. Yung mga ganyang termino. Ano pa ba? Ang kanyang biglang naging ganap na... Di ba? Di na natin tatapusin. Panoorin nyo yung napakataas na views. 199,000 ang sumuporta rito. Mga PBBM supporter at loyalista, marami dyan. Di ba? Ang punto, vlogcaster, binanggit ni Attorney Rene Bueno si Christian Esguerra. Bakit si Yusek Clear ang pinagpupuntuhan mo dito? Kami na lang, wag mo na idamay si Yusek Clear. No? Unang-una, vlogcaster, mali kang sabihin na orchestrated attack ito. Walang pagpaplano dito. From the word itself, maling gamitin ang orchestrated. Coordinated, pwede. Dahil yung mga grupo na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, nagkakaisa talaga, nag-uusap sa mga GC-GC nila, at sige, atakihin natin ito, ipagtanggol natin si Pangulong Bongbong Marcos, that is coordination. Pero yung orchestration, wala. Kay Tapo nagsimula lahat ito. Inutusan ko ba tong mga kapwa ko content creator, nor si Attorney Rene Bueno, o si Yusek Clear, para naman akong ang taas-taas nun, Yusek Clear, tirahin mo si Christian Esguerra, Attorney Rene Bueno, tirahin mo si Christian Esguerra, Mike Abe, mga big time na bigating mga individual tong binabanggit ko, Mike Abe, tirahin mo si Christian Esguerra, yun ang orchestration. Kasi ako yung mismong nagplano. Pero walang ganun na nangyari, spontaneous yan. No? Vlogcaster, huwag kang magsalita ng orchestrated attack. Ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos dito. Appropriate term na gamitin mo, coordinated. Coordinated, hindi ako magdi-disagree doon. Pero yung orchestrated attack, maling-mali ka dyan. And per your request, we are going to discuss this issue now. Kasi this is an issue that will have repercussions. At for one, ang pwede ko sabihin dito, walang panalo dito lahat. Yan nga ang mahirap sa inyo. Sabi mo, walang panalo lahat. Tapos tinitira nyo naman ang wala sa katuwiran si Pangulong Bongbong Marcos. Anong ini-expect nyo sa mga PBBM vlogger at loyalista? Talaga nga naman, Kung gusto nyo pala na lahat tayo manalo, maging makatwiran kayo sa pag-criticize. Walang problema sa pag-criticize basta makatwiran, constructive criticism, ayos yan. Pero, ang accusation without proof or evidence, maling-mali po yun, katulad ng ginawa ni Christian Esguerra. I do not know dito sa vlog mo, kasi ngayon ko pa lamang ito pinapakinggan.
lahat tayo talo. Ha? Lahat tayo talo kasi ang masaya lang dito sa online campaign at nakikita ko baka sila rin, they are helping blow up the issue ay mga DDS. Kasi tulad ng sinasabi ko sa inyo, Eto, mukhang nag-agree ako dyan. Maliban kung may troll farm si Christian Esguerra, mga tol. No? Bakit? Kasi yung mga umaatake sa akin before na maglaylo ko dito kay Christian Esguerra, mga troll. Pero ang duda ko, mga DDS yun. Ini-inject nila ng galit ako para patuloy kong atakihin si Christian Esguerra. Tapon ako mag-isip. Di naman ako magiging top 1 sa board exam kung hindi ako top 1 mag-isip. No? Oy, sino yan? Maraming salamat. Di kita mabasa sa iyong super sticker. Pasensya ka na, di kita mabasa eh. Kung ano man yung pangalan mo, maraming salamat po sa inyo. No? Top 1 dapat tayo mag-isip. Alam natin kung ini-injectan lang tayo ng galit para lalo tayong pag-awayin. Kaya binablock ko lang yung mga yon, no? Pero hindi ako nang bablock ng mga content creator, no? Katulad ng ginawa ni Christian Esguerra. Sana ikaw vlogcaster pag nakarating sa iyo to, wag mo akong i-vlog kasi tinatanong na kita ngayon. Mababalik ko lang dito. Ito, i-share niyo to mga tol. Malakas ang loob ko na magtanong kasi nagbabayad ako properly religiously ng tax. Kahit sinong iharap niyong content creator sa akin, hindi ko aatrasan kapag pagbabayad ng tamang buwis ang issue. Kaya tinatanong na rin natin ngayon si vlogcaster. Businessman po ito eh. Marami tong business at naniniwala ko yung mga business niya nagbabayad siya properly ng tax doon. Pero one of the business na meron siya, itong YouTube channel niya. Sa YouTube channel niya ba, nagbabayad ba siya properly and religiously ng tax? Tanong po natin yan. Okay? Balik tayo dito sa kanyang sinasabi. Again, vlogcaster, kung gusto nyo pala na nagkakaisa tayo, maging makatwiran kayo sa pag-criticize kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Dahil hindi nyo magagawang makuha ang suporta namin. Ang suporta ninyo, di namin kailangan, frankly speaking, real talk tayo dyan, di namin kailangan suporta ninyo. Ha? Eto, vlogcaster, harap-harapan kong sasabihin sa'yo, di namin kailangan suporta ninyo. Kayo nangangailangan sa amin. Si Pangulong Bongbong Marcos, magiging Pangulo yan hanggang 2028. After that, di ba, nagsusulong kayo ng kandidato ninyo? Gusto nyo matalo si Sara Duterte? Kaya dapat kayo yung nagpapakumbaba sa amin kung tutuusin. Ha? Maraming salamat sa mga nagsesend ng digital gift sa inyo, mga tol. Kaya George Lopez, maraming salamat. Pero ano ginagawa ninyo? Inilalayo ninyo sarili ninyo sa amin eh. Kayo naglalayo. Ako nga, dapat di na kita pinapanood eh. Pero from time to time, pinapanood pa din kita kahit anti-Marcos ka eh. Kasi, inaatake mo ang mga DDS, inaatake mo ang mga Duterte, kahit paano nasusuportahan kita sa bagay na yon. No? Kaya pagka masakit na yung sinasabi mo sa gobyernong ito, iniiwasan na kita, inaalisan na kita. Pero at least, sinusuportahan ko pa rin yung vlog mo dahil gusto kong manatili yan. Paano naman vlogcaster kung ikaw naman kaya ang i-unsubscribe na mga PBBM supporter at loyalista? Ako, nakasubscribe pa ako sa'yo ngayon. Pero mamaya, pagkatapos nitong 30 minutes vlog mo at puro kasinungalingan di umano ang sinabi mo dito, i-unsubscribe kita. So far, wala pa. Lahiti mo pa naman yung mga nire-raise mo except yung mga napupuna kong salita katulad ng orchestrated, maling-mali yun. Pakonti na lang nga yung mga independent vloggers, ha? At kung atakihin pa natin at kung... Yan ang mahirap sa inyo eh. No? Parang feeling nyo, kayo lamang yung makatwirang, kayo lamang yung independent. Hindi porket may kinakampihan kami, hindi na kami independent. Ako, independent vlogger ako dito. Nagbabayad ako ng tamang buwis. Meron ka ba nun, vlogcaster? Ikaw, independent ka ba? Of course. Maliban kung merong nasa likod mo, pero tingin ko wala naman. Paniniwala mo lang talagang political, kaya anti-Marcos ka. And understandable yan sa akin. Nauunawaan ko yan. Pero wag niyong sabihin na kayo lamang. Nakakaunti lamang kayo. Ang dami-daming independent vloggers. Nang teteng naman. Yung mga ganyang problema, self-righteous kayo eh.
No? Basahin nga natin yung post ni Libawake Teyatan, i-share ko lamang sa inyo. Yan ang problema kasi sa inyo eh. Ito, particular to kay Christian Esguerra. Ayoko na sanang itapik si Christian Esguerra eh. No? Pero wag niyo akong pilitin na bumalik doon. Kasi pag bumalik ako kay Christian Esguerra, mga kakamping katdilawan, hindi niyo magugustuhan. May mga pinangahawakan akong paniniwala na maaaring hindi kayang tapatan ng iniidolo ninyo. Katulad ng pagbabayad ng tax. Kasi napakasimple lang naman nun. 'Di ba? Kung ikaw ay nagbabayad religiously and properly ng tax, kaya mong sagutin yung tanong ko nang walang pag-aalinlangan. Ito no? Ang post dito ni Teyatan kanina ay patungkol kay Esguerra na tinatawag niyang obnoxious journalist. And his obnoxious journalist ako, superiority complex. Yun ang problema sa inyo, vlogcaster, at dito kay Christian Esguerra. Para kayong superior, mag-isip. No? Hindi ko na dapat sabihin ito. Pero kung minamaliit nyo ang mga content creator, dahil lamang sa kanilang hindi natapos ng pag-aaral, wag tayong ganun. Ako nga, sa totoo lamang, it happens na top 1 ang pangalan ko dito eh. Pero kung hindi top 1 ang pseudonym na naisip ko noon, hindi nyo malalamang board exam top 1 ako eh. Hindi ko sasabihin yan. Hindi ko kasi ugaling magyabang. Hindi ko ugaling iangat ang sarili ko sa iba. Kaya nga, sa mga nagsasabing magaling si Christian Esguerra, sige na. Magaling na siya. At mahina si top 1. Pero ang tanong lamang, sa mga nagmamalaking professional daw ang journalist na si Christian Esguerra, aba, kung professional ang pag-uusapan, merong regulatory commission for that matter. Ang tawag doon, Professional Regulation Commission. Ang tanong, may board exam ba ang journalism? Di ba wala? Kahit sinong Poncio Pilato pwedeng maging journalist. Mag-training ka lang, mag-aral ka lang, mag-training ka lang. Pwede kang maging journalist kung papasa ka sa standard nila. Pero hindi yan nire-regulate ng Professional Regulation Commission. Ako, criminologist ako. Nire-regulate kami ng Professional Regulation Commission. At napakahirap ng exam namin. Alam nyo ba na kung ise-search ninyo sa AI, kung ang examination ba ng criminologist ay mahirap o hindi, malalaman ninyo eh. Tanong natin sa aking co-host na si Top 2. No? Top 2, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din sa'yo, Tato. Nandito lang ako, handang makinig o tumulong sa kung anong usapan ng gusto mo ngayon. Ako si Top 1, ikaw si Top 2. Ay, gets ko na, pasensya na. Magandang hapon, Top 1. Ako to, Top 2. Salamat. Sige. Kasi kaya kita Tuloy lang. pinangalan ng Top 2 kasi pangit daw pakinggan na ang tawag ko lang sa iyo, ChatGPT. Dapat mas maging cordial. No? Mas maging maayos ba? Kaya Top 2 pangalan ko sa iyo. Ayos yan, Top 1. Mas personal, mas may dating. Sige, ako na si Top 2 para sa'yo. Ano ang gusto mong pag-usapan natin ngayon? Top 2, tanong ko lamang sa iyo. Mahirap ba ang criminologist licensure examination sa Pilipinas? Kung memesurin mo, susukatin mo, gaano kahirap ito kumpara sa ibang mga professional examination sa Pilipinas? Sige, titingnan ko yan. Magandang tanong, Top 1. Kung i-compare sa iba pang board exams sa Pilipinas, ang criminologist licensure examination ay masasabi kong medium hanggang medium high ang hirap. Di ba? Hindi siya kasing taas ng hindi kasing taas ng bar, CPA, Siyempre. o ng engineering board. Siyempre. Ayan. Pero hindi din siya biro. Medium high Kasi ang engineering mathematics mahirap talaga. Ang CPA involves mathematics din, no? Analyzation. Isa sa mga mahirap na examination, bar exam. Pero kung ikukumpara mo sa ibang mga licensure examination, medium high. Ang nagsasalita si ChatGPT, hindi bias, mga tol. Mahirap ang examination namin, 3 araw po 'yon. No? 3 araw kang magsusulit para mo lamang makuha ang lisensya mo. Tapos mamaliitin ng mga journalist na ito.
Ayoko makipag-away sa mga journalist. Dito lamang sa mga kung tawagin ni Live Awake Tayatan na para bang merong superiority complex. Basahin po natin ang post ni Live Awake Tayatan. So, I finally checked what this Christian Esguerra issue was all about and went straight to his YouTube channel. Hindi ako offended sa opinion niya kay President. But wow, the recurring journalist ako, kayo vlogger lang comment is obnoxious. O di ba bina-vlogger lang tayo, mga tol? Si journalist Christian Esguerra, nakapasa ka ba sa board exam? Wala namang board exam ang journalism. Oo, magaling ka sa English. After all, isa yan sa mga requirement niyo para maging journalist. Pero tandaan natin, English is just a language. Language lang yan. Hindi yan sapat na basihan para sabihin magaling ka o matalino ka. Ang dami kong bopols na classmate na manggagaling mag-English. Ang hihina. But anyway, real journalists don't have to insist ad nauseam that they are journalists. I agree. No, nagtataka lang ako dito sa mga tao na ganito eh. Katulad nitong si vlogcaster ngayon, parang ang liit ng tingin niya sa mga kapwa niya content creator. Content creator na nga kayo eh. Ang ganda ng punto dito ni Live Awake Tayatan eh. Sa totoo lang eh. No? Kung kayo talaga journalist at mahalaga yung pagpapahalaga nyo dyan, dapat din na kayo nag-content creation. Nanatili kayo sa journalism, wag na kayo nag-vlog. Kayo ngayon yung nagsusumiksik sa industry na ito, di ba? Halos lahat ngayon ng mga journalist nagpapaka-vlogger. Ako, di ako nagpapaka-journalist. Dahil criminologist ako. Wag nyo kami nilalanglang lang dito. Kung nag-aral lang ako ng abogasya, malamang abogado na din ako ngayon eh. Kaso lang, nawala na ako ng gana sa profesyon na yan. Dahil ang dami kong nakikitang napakasinungaling ibang mga abogado. Baka ma-misinterpret na naman tayo eh. No, si Yussi Claire na misinterpret ng mga mahihina ang comprehension na ibang mga guro eh. No? Anyway, sabi dito, real journalists don't have to insist ad nauseam that they're journalists. Their body of work established their gravitas. The more he keeps, ipatagalog na nga natin para babasahin ko na lamang kay ChatGPT. No? Okay, eto. Yan. Translate in Tagalog. Yan. Basahin natin yung post ni Live Awake Tayatan in Tagalog. Christian Esguerra at ang nakakainis niyang superiority complex na journalist ako. Sa wakas, tiningnan ko kung tungkol saan ba talaga ang issue kay Christian Esguerra at dumiretso ako sa kanyang YouTube channel. Hindi naman ako na-offend sa opinion niya tungkol sa Pangulo. Pero grabe, nakakainis yung paulit-ulit niyang linyang journalist ako, kayo vlogger lang. Ang mga tunay na mamamahayag ay hindi kailangang paulit-ulit na ipangalandakan na mamamahayag sila. Ang kalidad at record ng kanilang trabaho mismo ang nagpapatunay sa kanilang bigat at kredibilidad. Habang lalo niyang pinapaalala na isa siyang journalist at minamaliit ang iba, lalo siyang nagmumukhang insecure at desperadong naghahanap ng pagkilala at pagpapatunay sa sarili. Pero narito ang kabalintunaan. Christian, nasa YouTube ka rin naman. Gumagawa ng podcast, interviews, political commentary at digital content. Kumikilos ka rin sa mismong mundong ginagalawan ng mga vlogger na tila itinuturing mong mas mababa sa iyo. Kaya dahil napakahalaga sa iyo ng professional na hierarchy, itanong natin ang malinaw na tanong. Kung journalist ka, saang network ka kabilang ngayon? Mga tol, hindi ko na inaatake si Christian Esguerra. Binabasa ko na lamang po itong panulat ni Live Awake Tayatan. Ang focus ng live stream natin, si Dean Armand o Vlogcaster Armandin. Tama ba? Di ko matandaan ang pangalan niya eh. Okay? Ang pagiging journalist, kung journalist ka, saang network ka kabilang ngayon? Anong malaking organisasyon ng media ang kasalukuyan mong kinakatawan? At ano ang posisyon mo roon? Ang pagiging journalist ba ay parang titulo ng maharlika na nagbibigay sa iyo ng karapatang isipin na ang mga vlogger ay kabilang sa isang mas mababang uri pagdating sa talino,
Bakit? Alam mo ba kung ano ang propesyon at trabaho namin sa labas ng paggawa ng online political commentary? Ang bigat at kredibilidad ng isang tao ay hindi nakukuha sa paulit-ulit na pagsasabing journalist ako. Nakukuha iyon sa kalidad, pagiging masusi, pagiging patas at kredibilidad ng kanyang trabaho. Todo react at todo paliwanag pa siya ngayon tungkol sa kanyang panig na para sa akin ay nakakaawa ng tingnan. Darating sa puntong ang journalist ako ay hindi na tunog ng pagmamalaki sa propesyon, lalo na kung halos bawat episode ay minamaliit niya ang ibang tao na para bang siya lamang ang magaling dahil journalist siya. May pagkabalisa ba si Christian tungkol sa kanyang resume at mga kredensyal? O insecure ba siya sa kanyang mga naging tagumpay sa buhay kaya kailangan niyang palaging buhatin ang sarili niyang bangko? Sa huli mga tol, pagpapakumbaba dapat. Kahit gaano kataas ang narating mo sa buhay, ang napag-aralan mo, dapat marunong kang magpakumbaba. Pagka-journalist kayo, huwag niyong tingnan ng iba na mababa dahil hindi journalist ang propesyon nila. Dahil pagka kinumpara kayo sa ibang propesyon, baka mas mababa ang maging pagtingin nila sa inyo. Ganun lang kasimple yon. Ako, kung ipagkukumpara ko propesyon ko sa iba, hindi ako papayag na mas mababa ang propesyon ko. Pero hindi ko gagawin yon kasi dapat lagi tayong may pagpapakumbaba. Balik tayo dito sa vlog nitong si Vlogcaster Armandin or Bad. Kung mabawasan pa, di panalo yung mga bayaran vloggers ng mga DDS, bayaran vloggers ng China, and they number by the thousands. Kaya nakikita nyo kahit papaano malakas pa rin si Sara Duterte, partly dahil sa mga bayaran vloggers nila, bayaran DDS vloggers. That's why we are going to tackle this issue kasi tayo, we take a neutral side. Hindi tayo sumasamba either ang mga Duterte, sa mga Duterte o kaya sa mga Marcoses o kaya kay Leni Robredo o kay Isko Moreno. Lahat yan binabanata natin, kahit si Isko Moreno nung Alam mo, Vlogcaster, hayaan mo ng iba ang magsabi niyan. Kasi alam niyo mga tol, sa totoo lang pagbubuhat ng bangko yan eh. No? Sa bagay, para lang din naman si Tapo niya, nagbabayad ng tamang buwis. O, kung yun ang feeling mo, di sabihin mo. Kaya nyo kayang sabihin yung bagay na sinasabi na yun ni Top 1? Anyway, beside the point pa yun ha, so far, kasi yun ay isang lehitimong tanong para kay Christian Esguerra. At naiisip ko ring itanong, nagawa ko ng itanong dito kay Bad dahil sa mga previous vlogs nito, binanatan na nito ang estate tax ng mga Marcos eh. Pero wag muna ako mag-focus doon kung di dito sa sinasabi niya. Kung sa tingin mo, Bad, independent vlogger ka, thank you. Thank you. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pero sa pagiging independent vlogger journalist mo, sana hindi ka nagsasabi ng kasinungalingan. Kasi mukhang may mga babanggitin kang kasinungalingan dito. Ang pinararating kasi sa akin nang nagmensahe sa atin, ang dami mong kasinungalingan na sinabi dito na wala kang pinaguhugutang ebidensya. Hindi ko pa napapanood kaya inuumpisahan pa lang natin. Medyo mahaba siguro ang live stream natin dahil nasa 3 minutes mark pa lamang tayo ng vlog niya, nakaka 51 minutes na tayo. Kaya ipagpaumanin nyo mga tol kung mag-extend na naman tayo ng vlog time natin ngayon. O, tuloy po tayo. Huwag kayong alis. No? Samahan nyo ako para makita natin sabay-sabay kung kasinungalingan ba ang sasabihin dito ni Vlogcaster or Bad. Pakain siya ng mga INC, ng mga rallyista ng mga INC sa Manila nung nagrally sila dyan para pabaksakin ang Marcos administration. Binanatan natin pati si Isko. Dahil tayo dito sa channel natin, ang sinasamba lang natin ay Diyos at ang inang bayan, the motherland. Kawawa na talaga si motherland. Wala siya pangbayad sa mga vloggers. Wala siyang pangbayad sa mga vloggers. Ang mga Duterte, limpak-limpak na pera
pinapapunta pa nga sa China na libre for O yan isang serious accusations po ito, no? Laban sa mga Duterte. Direct accusations po ito. Kaso lang, syempre, ang daming mga Duterte. Hindi naman lahat pwedeng magsampa sa kanya yon. Pero again, kung meron siyang ebidensya na bayaran ang mga vloggers ng mga DDS, ilabas na rin. Ganun lang naman yun. Kasi ako, nakakarinig ako na sila'y bayaran mula sa mismong dating DDS din. O, sino yung tinutukoy natin? Si Nino Barsaga, inamin niya, di ba? Si Nino Barsaga mismo ang isang buhay na patotoo na DDS siya at binabayaran sila nung mga panahong iyon. Anyway, tuloy lang tayo rito. Sa mga sinasabi mo dito, Bad, okay pa, so far. Di mo inaatake ang Marcos at kaming mga PBBM supporter vlogger. So far, sa 3:40 minutes mark mo ng iyong vlog. for almost a month ang mga vloggers. At yung sila President Bongbong Marcos naman, syempre maraming pera ang Malacanang. O, yan Ayan ka na. Ibig bang sabihin nagbabayad ang Malacanang sa mga vloggers? Patunayan mo yan, vlogcaster. Kasi ako sasabihin ko ito, vlogcaster, no? Katulad ng pagsasabi ko ng tapat na ako'y nagbabayad ng tamang buwis. Kung ako'y hindi nagbabayad ng tamang buwis, mamatay na buo kong pamilya. Kasama ako, syempre. Mamatay na kaming lahat. Lalong-lalo na kung ako'y bayaran, mamatay na kaming lahat. Kaya nyo bang sabihin yan, vlogcaster? O, definitely, hindi ka bayaran. Pero, nagbabayad ka ba ng tamang buwis? Kaya mo bang sabihin yon sa pamilya mo? I do not know. Pero, wag mong akusahan ang mga PBBM vloggers na bayaran sila kung wala kang hawak na ebidensya. Malacanang nga nagbabayad. Sa totoo lang, to be honest with you, mga tol. Di ba, nagkaroon ako ng medical procedure last time. O, eto kung ako'y bayaran. Nagsabi ako kay Senator JB Ejercito, willing tumulong ang kanyang opisina, kaso lang through GL. In short, di ako natulungan. Nagsabi ako kay Yusek Clear. Nirefer ako sa Office of the President. Through GL din. In short, hindi ako natulungan. GL Ayaw pumayag ng doktor ko ng GL, guarantee letter. Wala naman ako magagawa dahil choice ko yun, private Pero salamat kay Yusek Clear, natulungan ako personally. O, salamat sa inyo, Yusek Clear. No? At yung remaining na bills ko, shinolder na ni Top 1. O, may ganun bang bayaran? Lalapit ba ako sa mga yan kung sa tingin mo binabayaran ako? No? Pero yun ay sa aking parte. Ngayon, nagbabanggit ka ng bayaran ang mga vloggers ng Marcos. Ikaw dapat ang maglabas ng ebidensya. He who accuses, dapat sila yung maglabas ng ebidensya, ng burden of proof. Ganun lang yun, vlogcaster. No, wag yung pababy ka sa vlog mo. Yung para lang mapansin ka ng mga manonood mo, magsasalita ka ng walang kaukulang ebidensya. Kasi hindi maganda yan, journalist kayo. O, binabalik ko sa inyo yung profession nyo ngayon. Journalist kayo. Ganyan ba ang pamantayan ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas sa inyong mga journalist? Na kayo'y basta na lamang mag-aakusa tapos wala naman pala kayong pinangahawakang ebidensya. Aba, napakababa naman yata ng pamantayan ng mga journalist kung ganun. Kasi basic yan Kapag ka ikaw ay nag-aakusa, kaya nga nagalit ang lahat ng mga PBBM vloggers, content creators, supporters at loyalista kay Christian Esguerra dahil inakusahan niya si Pangulong Bongbong Marcos ng kasabwat nang wala naman siyang inilalatag na ebidensya. Tapos ikaw mag-aakusa ka dito na ang mga Marcos o Malacanang nagbabayad ng mga vloggers. Ilabas mo ang ebidensya. Maraming pera ang Malacanang. Aba, hindi yata maganda yon. Nagbabayad tayo ng buwis. Ikaw ba, nagbabayad ka ng tamang buwis, vlogcaster? Ba, masakit naman yata sa akin yon. 140,000 ang binayad ko second quarter 2026, tapos ibabayad sa mga PBBM vloggers? Sakit yata nun sa akin. Kaya kung meron ka, tulungan mo ko.
Ilabas mo yung ebidensya. Kasi kung may mailalabas kang ebidensya, Vlogcaster, susuportahan kita. Babanata natin yung mga kapwa ko PBBM vloggers and content creators kung mga bayaran sila. Di ako papayag nun, mga tol. Nagbabayad ako ng buwis, tapos mababayad lang sa mga vlogger? Aba, ng teteng naman kung ganun. Ilabas mo yung ebidensya mo para masamahan kita dyan sa sinasabi mo na yan, Vlogcaster. Pera natin para bayaran yung mga Marcos vloggers and mga Marcos groups sa social media. Pati grupo nila First Lady Lisa Araneta Marcos at saka nila Speaker Martin Romualdez. Nakita nyo? Ha? Grabe, no? Mga witnesses laban kay Romualdez, isa-isa nang binibili niya. So, Grabe yung mga sinasabi niya rito. Dinamay pa ang may birthday ngayon. Maligayang kaarawan po sa inyo, First Lady Lisa Marcos. No, mga mapanirang puri yung sinasabi dito nitong si Vlogcaster, pero di niyo naman papansinin ito eh. No, grupo ni First Lady. Si First Lady nagbabayad sa mga vloggers. Ganun ba gusto mong palabasin dito? Si Speaker Martin Romualdez nagbabayad sa mga vloggers. Ilabas niyo yung ebidensya. No? Kasi nakakainis mga tol. Akusa ang mga tao na ito, tapos ayaw naman ilabas ang ebidensya. Ipinagyayabang mo, Vlogcaster, na nagbabayad ka ng buwis. Oh. Total, ikaw na nagbanggit nun. Binanggit niya mga tol, ha? Binabayad natin tamang buwis, kaya tatanungin kita, iparating ninyo kay Vlogcaster yung katanungan ni Top 1, mga tol. Parating nyo sa kanya. Vlogcaster, tinatanong ka ni Top 1, nagbabayad ka ba ng tamang buwis ayon sa kinikita mo dito sa Facebook o sa YouTube? Malamang kasi sa Facebook, di ka naman kumikita, mahina engagement mo doon. Pero dito sa YouTube, napakalakas ng engagement mo. Approximately, kumikita ka ng mga 500,000 monthly sa YouTube mo. Kaya kung income tax and percentage tax ang pag-uusapan dyan per quarter, hindi bababa sa 100,000 dapat ang binabayad mo per quarter. Per quarter. Bad. Ang tanong, nagagawa mo ba yon? Kung nagagawa mo, nasaan ang resibo bago ka kumuda ng mga ganitong sinasabi mo? Kasi napaka-ipokrito naman kung ikaw kukuda ka na nagbabayad ka ng tamang buwis tapos hindi ka naman pala nagbabayad ng tamang buwis mula sa YouTube na kinikita mo. O, ka-ipokritohan yon. Kung merong dapat magreklamo dito, ako yon. Dahil ako, nagbabayad ako ng tamang buwis at may ebidensya ako, Vlogcaster. Ha? O, eto. Ito, pinagyayabang ko. Pinagyayabang ko to, karapatan ko to eh. 140,000 ang pinag-uusapan dito. Second quarter yan, no? 148,000 pesos ang binayad ni Top 1 para sa second quarter ng 2026 para sa buwis mula sa kinikita niya sa Facebook at YouTube. Ikaw, Vlogcaster, meron ka ba nito? Oh. Ha? Sinisimulan mo kami, ha? Gusto mo, ikaw naman yung mayat-mayain ko ng post? Tinigilan ko na si Christian Esguera, Vlogcaster. Gusto mo, ikaw naman? Ha? Ang dami kong mga pages. Imposibleng hindi ka mapansin ng tao. Ay, nako, nag-aakusa ka dito, Vlogcaster. Wag mo nang idamay si First Lady. Ako ng teteng, dadamay mo pa si First Lady. So dito, neutral lang tayo. That's why we are in the best position para i-discuss itang issue. And not only that, tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi man tayo lawyer, hindi man tayo government official, hindi man tayo celebrity vlogger, ganun, with millions of followers. Pero tayo, we happen to know 90% na mga tao dinidiscuss nasa subject to the news of the day. Either naging colleague natin yan, naging kliyente natin yan sa PR business, or naging kaibigan ko yan nung ako ay investigative reporter ng Philippine Daily Inquirer. At isa na nga itong si Christian Esguera na kasama ko habang ako ay investigative reporter ng Philippine Daily Inquirer until 2017, and also siya yung parati nag-interview sa akin. Kaya yung mga Marcos loyalist na sinasabi DDS siya, ako may tampo ako diyan kay Christian Esguera. Medyo yumabang na rin yan. At
O sa mga Marcos loyalist at PBBM supporter mga tol, wag naman nating ipakalat na DDS si Christian Esguerra. Hindi po siya DDS. Di ako naniniwala doon. No? Mas naniniwala akong dilawan si Christian Esguerra. Ganun lang yon, no? Lagi niya naman binabanatan ng mga Duterte. Di niya naman pinupuri ang mga Duterte. O, to be fair. Pero siya magkakagrupo ngayon na bago-bago lang kagrupo niya na tinitira rin tayo. Kaya galito din ako dyan kay Christian. Pero tayo, doon lang tayo sa tama. Doon lang tayo sa tama. Ha? At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung Top 1, just curious, why not look for a real job? Ay, katangahan naman na tanong yan, Manny. Hindi mo ba tinuturing na job itong ginagawa ko dito? Kaya nga ako nagbabayad ng tamang tax. Alam mo ba, pag nagtrabaho ko bilang guro, magkano lang ang tax ko sa gobyerno? Hindi pa aabot ng 5,000 piso kada buwan. Tunay na trabaho ito, wag niyong minamaliit ang content creation. Manny B, ang tanga mo naman para sabihin na hindi ito real job. Ito nga yung mga journalist nagpapaka-content creator, sina Karen Davila, sina Julius Babaw, kasi trabaho ito. Malaki kinikita dito. Ang tanga naman. Ano mas gugustuhin ko? Magtatrabaho ako sa maliit na kita? Pipiliin ko to. Kaya nga pinili ko ito dahil mas malaki kita dito at in return, nakakatulong ako sa gobyerno ng maayos. Mas malaki binabayaran ko sa gobyerno ng tax. Di ba? Ayan Eto na tanga Ang tanga nung ganung tanong. Eto na pinagdidikdikan ko na sa mga mata ninyo yung resibo. Pag ako'y nagturo, wala pang 5,000 piso ang tax ko. Content creator ako, ang binayad kong tax, 148,000 pesos. Di ba? Ng teting, ang tanga. Ang tangang tanong nun. Anyway, balik tayo. Nakakatawa lang mga tol. Nagpupumilit ang iba na gayahin tayo, content creator, kahit ang profesyon nila, abogado. Di ba? Ang mga lawyer ngayon, nagpapaka-content creator na. Ang mga doktor, nagpapaka-content creator kasi trabaho yan. Ang tangang tanong nun, wag niyong isipin na hindi trabaho ang content creation. Trabaho ito. Ang laki nga nang naitutulong sa gobyerno. 148,000 pesos mula sa trabaho kong ito. Binabayad ko sa buwis. Naknang teting na yan. Ay, nako. Balik tayo dito. Review ni Christian, yung mga series, isa lang sa mga series of investigative report na ginawa niya laban kay Duterte nung panahon pumapatay talaga ang mga Duterte. Ito, video ito, 2019. Yung lahat tayo takot na takot kay Duterte. Siguro karamihan sa inyo, kahit si President Marcos hindi bumabanat kay Duterte. Dinamay mo na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit naman babanatan ni PBBM? Magkaibigan sila ng mga panahon ngayon. Diba? Kung ang pamantayan ninyo, matuwid kayo, lahat binabanatan ninyo, meron kayong moral direction na tinatawag, moralist kayo, o yung tinatawag na moral entrepreneurs, sige kayo na yun. Huwag nyo kasing ikukumpara yung sarili nyo sa iba. No? Kung sa tingin ni Pangulong Bongbong Marcos during that time, wala naman siyang ebidensyang nakikita na tama yung ginagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit niya babanatan? Kung kayo may nakikita ebidensya, di banatan ninyo? Yun ang mahirap sa inyo Yung paniniwala ninyo, ini-impose nyo sa iba. Do not impose yung paniniwala nyo sa iba. Ganun lang kasimple yun. No? Kung 2019, binabanatan na ni Christian Esguerra, di maganda para sa kanya, maganda para sa iyo, pero wag niyong ipilit sa iba. Dahil magkakaiba tayo ng paniniwala. Hindi pa pwedeng yung paniniwala mo, dapat maging paniniwala din ng kapwa mo. Noon, takot ang lahat. Siguro karamihan rin sa inyo. Pero kami ni Christian, bumabanat kami. In fact, dito sa ANC program, nakipagbalitaktakan pa ako sa PR, sa PR ni Duterte, sa online PR strategies niya.
Trabaho nyo naman kasi bilang journalist kung gusto nyo bumanat. In fact, yung pagbanat nga na pagkakakitaan pa eh. Huwag na tayo magmaang-maangan dito. No, may ibang mga journalist na bayaran. Hindi ako magbabanggit ng pangalan, masa-cyber libel ako dito eh. Oh, may ibang mga journalist. Wala akong pakialam kung mag-trending tayo. Pero sasabihin ko, may ibang mga journalist na bayaran. May mga kilala ako. At meron ako mismo na experience dyan para lamang ipalabas yung experience ko. Kailangan nilang humingi ng love gift. O, kahit sabihin nilang love gift yon, sila nag-ask, anong tawag mo doon? Naalala nyo nung nanumpa ako? Nung ako'y binigyan ng 1 million pesos? O, di ko nababanggitin ng mga pangalan. Kaya may ibang mga journalist na bayaran. Kahit maliit na halaga yan, malaking halaga yan, once na magpabayad ka, bayaran yon. No? Ngayon, kung hindi ka bayaran bad, be good. No, be good. Pagpatuloy mo yan. Maganda para sa iyo yan. Pagpatuloy mo lamang. Pero wag mong ipilit yung paniniwala mo sa paniniwala ng iba. Kasi ako, hindi ako katulad mo na strike all. Hindi ko titirahin si Pangulong Bongbong Marcos. Kung si Pangulong Bongbong Marcos gumawa ng mali, mananahimik na ako. Out of respect. Ganun lang yon. No? Kung si Pangulong Bongbong Marcos maging corrupt, which I believe hindi mangyayari, mananahimik na lamang ako. Hindi ko siya titirahin kasi tinuturing ko siyang mabuting tao para sa akin eh. Parang kaibigan mo lang yan, bad. Pag nakagawa ng pagkakamali, iiwan mo ba kagad? Di ba? Hindi naman. Susuportahan mo pa rin siya hanggat makakaya mo. Ganun lang yon. Ngayon, kung ganyan ang pamantayan mo, lahat aatakihin mo, kahit kaibigan mo, eh baka hindi ka maayos na kaibigan. O, maayos ka na Pilipino siguro, pero hindi ka maayos na kaibigan. Kasi kahit kaibigan mo, babanatan mo eh. Dahil lamang sa profesyon mo, di ba? O, maayos ka sa profesyon mo, maayos ka bilang Pilipino, pero hindi ka maayos na kaibigan. Ngayon, kung yun ang paniniwala mo, huwag mong ipilit sa amin yan. Huwag mo kaming igaya sa'yo. Karapatan mo yan, gawin mo hanggang nabubuhay ka, pero wag mong ipilit ang paniniwala mo na gagawin niya ng iba. So ganyan kami ni Christian noon. Simula noon hanggang ngayon. Kaya pwede ko sabihin, hindi nagbago si Christian. Ha? Talagang he is for the truth. At yung training namin sa Philippine Daily Inquirer, love for the truth, love for country, ginagawa lang niya yan. Kaya kung meron man siyang masasamang sinabi kay President Bongbong Marcos, dapat hindi tayo maging balat sibuyas. Ha? Anong gusto nyo? Itago natin kay Presidente? Kung maging balat sibuyas, ang mga PBBM supporter at loyalista, wala kang magagawa doon. Nararamdaman nila yun, vlogcaster eh. Anak ng teteng naman. Huwag mong ipilit ang gusto mo na gawin ng iba. Kung ayaw mong maging balat sibuyas sila, wala kang magagawa. Sige, sabihin mo lamang. Pero yun ang nararamdaman nila eh. At karapatan yun ng bawat nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil unang-una, journalist kayo. Tawagin yung tanga, karapatan nyo yan, perception nyo yun, kung tingin nyo, tanga si Pangulong Bongbong Marcos, pero nakakahiya naman kasi yung tanga na tinatawag ninyo, nagpapaiyak sa inyo hanggang ngayon, bitter kayo. Diba? Mga ampalaya ang mga tao na ito eh. Hindi nila matanggap na Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung tangang sinasabi nila, patuloy na nagpapaiyak sa kanila. Pero, ang akusahan ng isang journalist ng paglabag sa batas si Pangulong Bongbong Marcos, yun ang hindi makatwiran. No? Yun ang hindi tama. Dapat may ebidensya kayo. At hindi yun pagiging balat sibuyas. Kung nagde-demand ang mga supporter ni PBBM ng apology mula kay Christian Esguerra, karapatan din nila yun. After all, si Christian Esguerra ang nag-aakusa ng seryosong krimen para sabihin niyang kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Dapat naglalabas siya ng mga ebidensya. Tapos ipagtatanggol mo dito dahil magkasama lamang kayo? Ha? Nagtatanggol ka kay Christian Esguerra dahil naging magkasama kayo sa paniniwala. Hindi mo tinitingnan kung ano yung sinabi ni Christian Esguerra? O gusto nyo na naman buhayin ko ang pagtatanong ko kay Christian Esguerra? Gusto nyo ba yon?
Ako, pinapakinggan ko si Atty. Enzo Recto sa totoo lang. Nung mapakinggan ko yung vlog niya, kaya na sabi ko sa sarili ko at anniversary namin kahapon ni Mrs. Total, na i-point out ko naman na yung dapat kong malaman at dapat na malaman ng publiko, titigilan ko na si Christian Esguerra. Pero dahil sa mga ginagawa nyo na ito, gusto nyo bang muli kong buhayin yon? Pag nag-ingay na naman si Top 1 dito, lalo na namang lalakas ang ingay na ito, mga tol, hindi sa pagmamayabang sa inyo. Ha? Bakit? Ang dami kong platform na ginagamit. Vlogcaster Armandin. Ito, ipaalam ko lang sa inyo kung gaano karaming platform ang ginagamit ko. Meron akong TikTok, meron pong 1.6 million likes po yon, 60,000 followers. Ito, TikTok account ko. Ha? Hindi lang ako mahilig sa X Hindi lang ako mahilig sa Instagram Oh. Ito ang TikTok account ko. Meron po itong 60,000 followers at 1.5 million likes lang pala. Oh. 'Di ba? Libo-libo rin po ang nanonood dito. Oh. Tapos, ang Facebook ko, marami. Meron akong personal profile ko na 48,000 ang followers. Merong top 1 updates na ilan ang followers nito? 89,000 followers. Meron akong top 1 Delta na mahigit 100,000 ang followers, 128,000. Meron akong top 1 Archive na merong ilang followers? 123,000 followers. Meron akong top 1, dalawa yon. Ito, top 1 na magkadikit na merong 181,000 followers at meron akong top 1 na magkahiwalay na merong 253,000 followers. Pag nag-ingay ako dito, bad, sigurado magiging maingay. Hindi ko niyayabang yan, sinasabi ko lamang ang katotohanan. Gusto ko nang tigilan si Christian Esguerra at ginawa ko na. Ngayon, nag-iingay ka. Parang gusto mo na naman buhayan yung ingay kay Christian Esguerra. Kung gusto mong ipagtanggol si Christian Esguerra, gawin mo ito na makatwiran katulad ng pagtatanggol ni Atty. Enzo Recto sa kanya. Pinagtanggol ni Atty. Enzo Recto pero nasa gitna siya. Ang hiling niya nga kay Christian Esguerra, mag-apologize na lamang para matapos na ang lahat ng ito at sama-sama natin banatan ng mga Duterte. Pero ikaw, iba, tinitira mo kami, tinitira mo ang sinusuportahan namin, tapos sa unang bahagi ng vlog mo na ito, mananawagan ka na sana matigil na. Pwede ba yun? Ang boses ng tao, itago natin kay Presidente ang katotohanan, ano ang nasa loobin natin, para magaya siya sa tatay niya. Ang tatay niya nag-ilusyon, mahal na mahal ako ng taong bayan until 2020, until 1986. Oh, tingnan mo, binanatan mo na. Hindi ilusyon ang pagmamahal ng mga loyalista. Ia-unsubscribe ko na to si Vlogcaster Armandin, mga tol. Unsubscribe. Hindi katanggap-tanggap itong mga nadidinig natin dito. At do not recommend channel ko na ito afterwards. Nakita nyo na, in-unsubscribe ko na siya. Binabalik ko sa kanila ngayon yung cancel culture nila. Hindi ko sinasabing mag-unsubscribe kayo sa kanya. Pero ako, personally, ina-unsubscribe ko si Vlogcaster Armandin for several reasons na. Hindi pa natin natatapos pero ang dami ng dahilan para i-unsubscribe siya ni Top 1. Ang huling narinig ko, ilusyon daw ang pagmamahal ng mga loyalista. Ilusyon daw ang pagmamahal ninyo, mga loyalista. Kasi ako, I'm sorry, di ko naman mahal ang dating Pangulong Marcos Sr., di ko siya kilala. Si Pangulong Bongbong Marcos, mahal na mahal ko. Willing akong ibigay ang buhay ko kay Pangulo basta makatwiran. Alam nila yan, alam ni Mrs. yan. Kung pwede nga lang ako mag-bodyguard kay Pangulong Bongbong Marcos, magba-bodyguard ako kahit ako sumalo ng bala sa kanya. Total, trabaho ko naman before yon. Pero ang dating Pangulong Marcos Sr., di ko kilala kaya hindi ko siya mahal basically. Paano yung mga loyalista na nanonood sa'yo? May mga nanonood sa yung loyalista. May mga nanonood sa yung PBBM vlogger. Tapos sasabihin mo, ilusyon ang pagmamahal nila kay dating Pangulong Marcos Sr.? Aba, kakaiba yan, Vlogcaster. Mga loyalista, papayag ba kayo
na ilusyon ng pagmamahal ninyo sa dating Pangulong Marcos Sr.? Kasi yun yung pinalalabas dito eh. Nitong si Bad eh. Ha? Naniwala daw sa ilusyon. Nak ng teteng na yan. Napakaraming mga nagmamahal sa dating Pangulong Marcos Sr. ng mga loyalista. Napakarami. Kaya nga ang ginawa nyo, di ba? Pilit nyo talagang pinaalis sa Pilipinas eh. Dahil kung mananatili dito sa Pilipinas, ang dating Pangulong Marcos Sr., mananatiling threat iyon sa presidency ng Dilaw. Ang dami nagmamahal eh. Kung walang nagmamahal sa dating Pangulong Marcos Sr., makakabalik pa ba sila sa politika? Hindi naman kayang itaguyod ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-isa lamang yung kanyang political career. Nag-ugat pa rin yon sa mga loyalista na nagmamahal sa kanyang mga magulang. And eventually, nagkaroon ng sariling identidad si Pangulong Bongbong Marcos kaya sumibol ang mga katulad ko na nagmamahal sa kanya. Ibang klase ka, Bad. Kakaiba ang paniniwala mo. Sana ang mga sinasabi mo dito hindi produkto lamang ng pagiging emosyonal mo laban sa mga Marcos. Sana ang mga sinasabi mo dito hindi produkto para lamang makapag-content ka. Think before you speak. Ha? Yung mga chuchuwa niya, sila Imelda, si Fabian Ber, lahat. Ha? Hindi sinasabi sa kanya yung katotohanan, hindi sinasabi sa kanya yung ano na nangyayari sa bansa kasi may lupus siya, nasa bedridden na siya, na may lupus siya, suffering from lupus, pero itinatago nila yung galit ng tao hanggang pumutok na lang ito ng parang bulkan. Ngayon, saan na si Marcos? Wala, namatay, broken-hearted. Ha? Naku ng teteng talaga. Sino ka para magsalita broken-hearted na namatay si dating Pangulong Marcos Sr.? No? Alam mo, kung sa tingin mo dahil napabagsak ng Dilaw si dating Pangulong Marcos Sr. at broken-hearted siya, paniwalaan mo siya. Pero wag mong maliitin ang mga pagmamahal ng mga loyalista para sa kanya. Ha? Mga loyalista, pasensya na kayo kung sinasabi kong hindi ko mahal si Pangulong Marcos Sr. Kasi di ko naman siya kilala. Pero mahal na mahal ko si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, papayag ba kayo na isang bad ang nagsasalita? Ipakalat ninyo ang video na ito. Hindi for the views. Huwag nyo nang i-share ang video na ito. Ipakalat nyo na lamang yung impormasyon na ganito ang sinasabi ni Bad sa dating Pangulong Marcos Sr. at sa inyo na ilusyon lamang ang pagmamahal ninyo sa dating Pangulong Marcos Sr. Depressed, in exile. Buti nga, nakabalik pa yung mga Marcoses. Hindi lang yan. Si Joseph Estrada, na naging kliyente ko rin. Ganon rin. Yung mga kamag-anak niya, itinago sa kanya. Dito nakikita nyo ang pagkatao nitong si Bad. Hindi dapat to pinagkakatiwalaan. Mahirap pagkatiwalaan ito. Kasi kahit kaibigan, titirahin niya. No? Wala itong respeto sa kanyang kaibigan. Hindi ganitong tao ang pinagkakatiwalaan, mga tol. Opinyon ko yan. At kung maniniwala kayo sa akin, salamat. Pero kung ganitong tao, ako, kaya nga yung mga DDS na mga kaibigan ko, binlock ko eh. Meron pa nga isang kaibigan ko dyan na ospital ako. Kinamusta ako. Pare, kamusta ka na? Matapos kong sabihin na maayos yung kalagayan ko, di na nag-reply. Di ano ibig sabihin nun? Alam kong DDS siya. Hinahangad niya na mapasama ako. Kinakamusta lang ako dahil gustong malaman yung sitwasyon ko. Mahirap pagkatiwalaan ng mga ganong kaibigan. Katulad nitong si Bad. Biruin mo, dati niyang kliyente, dati niyang mga kaibigan. Tapos binabanatan niya. Kakaiba. No? Ako, pag nakagawa ng pagkakamali kaibigan ko, hindi ko babanatan. Hindi ko siya itotolerate. Pero hindi ko siya babanatan. Nagmamagaling ka pagka ganon. Kawawa naman yung mga kaibigan mo. Kawawa naman yung mga nagtiwala sa iyo dati. Sa kanyang bibig mismo nang gagaling. Sa mga makakapanood na politiko sa atin, aba, huwag kayo magtitiwala dito kay Bad. Peperahan lang yata kayo nito. Pagkakakitaan kasi binabayaran siya bilang PR eh. 'Di ba? Binabayaran siya bilang PR tapos pagka may problema yung dati niyang kliyente, babanatan niya na. Kakaiba. Tuloy tayo. Kanya yung katotohanan.
yung galit ng tao sa kanya, yung mga bayaran media niya, wala pang mga social media noon. Kaya madali niya i-control, madali niya bayaran, madali niya bilhin yung loyalty ng mga corrupt media. Ikaw na rin mismo nagsabi, Bad, PR ka. Di ibig sabihin bayaran ka bilang PR. Di ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Kung PR ka, binabayaran ka para pagandahin yung imahe nung taong sinusuportahan mo during that time. Anong tawag mo sa sarili mo? Hindi ka bayaran? Kakahiya itong mga pinagsasasabi nitong bad na ito, mga tol. Nakakahiya sa totoo lang. No? Kaya nararapat lamang na i-unsubscribe ito ni Top 1. No? Simula sa araw na ito, huling beses kong panonoorin itong si Bad. Pero patuloy nating tatanungin kung ito ba'y nagbabayad ng tamang buwis ayon sa kinikita niya sa YouTube at Facebook. Bad, hindi kayang sagutin ni Christian Esguerra yung tanong ni Top 1. Ikaw, kaya mo bang sagutin ang tanong ni Top 1? Sige nga, kung talagang maayos kang Pilipino, kaya mo bang sabihin? Kaya mo bang patunayan? Kaya mo bang ipakita, Bad, ang resibo mo, nagbabayad ka ng maayos na tax ayon sa kinikita mo dito sa YouTube? Hinahamon kita. Ipakita mo. Or baka ituloy na natin yung plano ni Top 1 na magpa-imbestiga sa mga content creator na sa tingin ko hindi nagbabayad ng tamang buwis. Karapatan ko yon bilang Pilipino. Naalala nyo yung post ko noong nakaraang araw? Ito. Gusto nyo bang ituloy ko ito? At isama natin si Bad? Mga tol? Gusto nyo bang isama natin si Bad dito? Subject. Request for verification. Investigation of tax compliance. To whom it may concern. Di ko na nilagay yung body dito. Hindi. Si Christian Esguerra, nakapagsalita na ako. Palalagpasin ko na yan. Si Bad. Gusto nyo ba natin ituloy? Tanungin natin ito. Until yun, pumutok na lang yung social volcano. Saan na si Erap? Si Erap. Wala na. So we don't want that to happen to President Bongbong Marcos. So kung Ayaw mo mangyari kay Pangulong Bongbong Marcos pero at the expense of the feelings ng mga sumusuporta sa kanilang pamilya, sasabihin mo yung mga bagay-bagay na ganito? Nak ng teting to. Ayaw mo palang mangyari, pero inaatake mo yung mga mismong sumusuporta sa kanila. Tatawagin mong mga bayaran ang mga vloggers na sumusuporta kay Pangulo. Tatawagin mong ilusyon ng pagmamahal ng mga loyalista sa dating Pangulong Marcos Sr. Ang gulo ng sinasabi mo, Bad. Walang coherence. Para kang hindi journalist. Ito yata yung pagpapatunay na ang mga journalist nakabasa, natutulang magbasa, natutong mag-aral ng bahagya, naging journalist na. Hindi ko nila lahat. Pero meron mga ilan na akala mo porket journalist ang profesyon nila, napakagaling na nila. meron kang neutral vlogger, o hindi naman talaga very neutral ito si Christian Esguerra kasi medyo bias ito sa mga kakamping. Wala siya nakitang masama. Minsan hindi niya na-criticize ang si Leni Robredo o sino man leader ng mga kakamping. Pero independent na rin. At least hindi bayaran. Nak ng teteng na yan. How sure you are na hindi bayaran? Di ba? Yun ang mahirap sa'yo. Aakusahan mo ang mga vloggers na sumusuporta sa gobyerno na bayaran, tapos magsasabi ka na hindi bayaran si Christian Esguerra. Pero lahat, base lamang sa salita mo. Kung hindi bayaran si Christian Esguerra, patunayan mo, base sa ebidensya. Same way
na dapat patunayan mo kung bayaran ng mga vloggers na sumusuporta sa gobyernong ito. Nanteteng talaga. Pinapainit mo ulo ni Top 1, ah. Joke lang ako mga tol, bawal ako mapikon eh. No? Kasi pag napikon ako, mayaman na to si Vlogcaster, bibigyan ko pa to ng 100,000 pesos eh. Di ba? Pinangako ko yon. Kung sino man ang makakagalit kay Top 1, yung mapipikon talaga ako. Ang pinaka-ebidensya ninyo kapag minura ko na kayo. Kapag minura ko na kayo, ibig sabihin may 100,000 pesos na kayo sa akin. Oh, di ko gagawin yon kasi mayaman na to si Vlogcaster. No? Papunta-punta ng ibang bansa, pag na-ospital sa St. Luke's. Oh, meron pa nga ako well wishes sa kanya eh. Kahit alam kong anti-Marcos to no, na-ospital ito. Sabi ko, get well soon, sir. No? Kasi ako marunong ako rumispeto kahit kalaban ko sa politika. Ang problema sa mga nadinig ko dito, mukhang hindi ka na dapat irespeto, bad. Kaya ngayon, nag-unsubscribe na ako sa'yo. At tulad ng sinabi ko, sa mga manonood natin, hindi ko sinasabing i-unsubscribe ninyo si Christian Esguerra. Pero ganun yung nangyari. 11,000 na ang nawala na subscribers kay Christian Esguerra and thousands of views na ang nawala sa kanya. Ayokong rin mangyari sa iyo yun, bad. Pero ikaw mukhang ang nagbibigay ng kadahilanan para i-unsubscribe ka ng mga katulad namin. From time to time, nakakapanood ako sa iyo eh. Kaso lang, sumusobra na yung mga sinasabi mo dito. Lalong-lalo na, napakarami kong mga loyalistang manunood. No? Ako, napaka-prank ako sa kanila. Nakikipagdebate nga ako dito kahit loyalista manunood ko eh. Pero, never kong sasabihin sa kanila na ilusyon ang pagmamahal nila sa dating Pangulong Marcos Sr. Sino ka para sabihin yon? Hindi naman ikaw ang nakakaramdam ng pagmamahal na yon. Tapos ipoportray mo sa mga manunood mo na ilusyon ang pagmamahal nila sa dating Pangulong Marcos Sr. Aba, kawalang hiyaan niya ng pag-iisip, bad. Para kang hindi journalist. Hindi bayaran sa mga Marcoses, hindi bayaran sa mga Duterte. Sa akin, okay na yan eh. Kahit down the line, sa pagkakilala ko sa kanya, yumabang na rin kasi parati niya ini-interview itong PR. Ang gulo ng isip nito. Napakagulo ng isip nitong si Bad. Ito yung para lang yata makapag-content ng 30 minutes. Yung flow ng thoughts pabago-bago. No? Kakaiba. Ano ba talaga? Babanatan mo ang mga Marcos, babanatan mo rin si Christian Esguerra. Teting na yan. Mahirap ka talagang pagkatiwalaan, Bad. Ayoko ng ganyang kaibigan. Kung ako kaibigan nitong si Bad, iiwanan ko to. Mahirap pagkatiwalaan. Ba, for content? Babanatan mo yung mga dating nagtiwala sa'yo? Ba, mahirap yun. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan na pinaka-insecure na PR na sumikat lang sa pagka-PR dahil ang tatay niya ay kilalang PR na magaling man talaga. Na-misinterpret ko. Di naman pala si Christian Esguerra yung sinasabi niya. Still, mga dati niyang kasama, kapwa PR, tapos sinisiraan ngayon, although ayaw niyang banggitin ng pangalan kasi alam niya na magkakaproblema siya. Talaga. Magaling talaga. Pero kung nag-on-board ito, nagpapa-interview kay Christian Esguerra, ako binabanatan. Kasi Parang kilala ko yung tinutukoy na PR nito. No? Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Pero parang kilala ko kung sino yung tinutukoy niyang PR. Magaling yun. No? Mukhang nasusulot siya sa mga PR business. Magaling na PR yun at medyo bata pa kumpara sa edad niya. Siguro alam nyo kung sino yung tinutukoy ko. Wag na lang natin banggitin yung pangalan. ako yung nagpapanalo kay Mayor Joy Belmonte. Nung nanalo na si Joy Belmonte, May nag-send ng super sticker. Sabi ni Rene Adolfo, nakasubscribe ako kay Bad. Pero binawasan ko na ang panonood ko sa kanya. Nakakabuisit pag nilalahat niya bayaran ang mga BBM vloggers. Talagang mabibuisit. Alam niyo, pwede ko pang palagpasin eh.
Katulad nung sinabi ko kanina, nauna nga yung pagsasabi niyang bayaran ng mga vloggers eh. Hinahamon ko lamang siya na ilabas ang ebidensya para sama-sama naming mabanatan eh. 'Di ba? Kasi nagbabayad ako ng buwis tapos ibabayad lang sa mga vloggers. Hindi tama 'yon para sa akin paniniwala. Pero ang hindi katanggap-tanggap kung bakit ako nag-unsubscribe sa kanya, yung mga loyalista na manonood ni Top 1, utang na loob ko sa kanya kung ano, sa kanila kung ano meron kay Top 1 ngayon eh. Kung paano namin na-enjoy ang buhay ngayon. Marami akong mga loyalista na kaibigan na personal na nakakatulong sa akin. Pare, mare, tol, kinakapos ako ngayon, baka pwede mo muna akong pautangin. Pautangin ako without asking question. Pero sinasabi ko rin ang dahilan. At sinasabi kong kailan ako magbabayad, bla bla bla. Kaya masakit para sa akin na tawagin silang ilusyon yung pagmamahal nila kay dating Pangulong Marcos Sr. Hindi yung pagmamahal kay Marcos Sr. ang pinag-uusapan dito ni Top 1. Ha? Kung hindi yung suporta nila sa dating mahal na Pangulong Marcos Sr., no? At yung suporta nila sa programa ko, in return, nasasaktan ako sa mga narinig ko sa iyo vlog, kaya kita in-unsubscribe. Hindi makatwiran yun. And may mga manonood kang mga loyalista, I believe. May mga loyalista kasi na, Top 1, napanood mo yung vlog ni Vlogcaster, may mga sinambit siya doon. Pupuntahan ko naman yung sandali. Ibig sabihin, nanonood sila. Tapos hindi mo man lang inisip yung feelings na yon, no? Kung babanatan mo si dating Pangulong Marcos Sr., banatan mo siya doon sa kanyang mga di umani pagkakamali sa paniniwala ninyo. Pero wag mong idama yung nararamdaman ng mga loyalista para doon sa tao. Masyadong foul, Vlogcaster, yung sinabi mo na yon. Tapos dinamay mo pa yung namayapa na, di ba? Nasa na siya ngayon? Broken-hearted, anak ng teteng talaga na yan. Umalis na ako, nag-retire na ako after nanalo si Joy. Siya ang nag-take over. Insecure na insecure, takot na bumalik ako kay Joy Belmonte. Ngayon, Yung mga ganyang kataga, bad. Wala kang pinagkaiba kay Christian Esguerra sa observation ni Libawig Tayatan sa kanya. No? Yun naman pala eh. Kung yun ang nararamdaman mo, huwag mo nang sabihin sa publiko. Hayaan mo nang iba ang makapansin. Kasi, parang baligtad ang nangyayari. Yung sinasabi mong takot na ikaw ay makabalik, baka ang totoong dahilan, hindi ka na makabalik dahil ayaw ko ng pagkatiwalaan. Kasi kung ako kay Mayor Joy, hindi ko talaga pagkakatiwalaan na tong tao na to. Nanggagaling sa kanyang bibig mismo yung mga senyales na hindi siya dapat pagkatiwalaan eh. Ipagmamayabang mo na PR man ka before ng ganitong politiko, tapos aatakihin mo kinalaunan. Kung nagawa mo doon yun, kaya mo rin gawin yun kay Mayor Joy Belmonte. Kaya, hindi ka talaga pagkakatiwalaan. Mas naniniwala ako, nakabaligtaran yung sinasabi mo dito, bad. banatan ako, pinagtatawanan nila ako ni Christian Esguerra. Kaya kung meron magkasalanan ni Christian Esguerra, and if you're watching, Christian, siguro kasalanan mo lang, yumabang ka na rin eh. Yumabang ka na rin. Ayun. No? Nadamay na si Christian Esguerra. Ang gulo ng isip mga tol. No? Napakagulo. Parang self-righteousness ang nakikita ko dito kay Bade. Siya lang yung tama, siya lang yung magaling, siya lang yung mabait, siya lang yung mapagkakatiwalaan. In short, sabi nyo nga, kayabangan. Kayabangan po yung ganun. I would like to have the old Christian return. Yung Christian na humble, na very, 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 very critical sa mga issues, pero may pagka-humble. Hindi pa pareho ngayon, pero parang tumaas na rin ang ere. Kaya tuloy nawala siya ng 8 to 9,000 since kahapon sa vlog niya. So ang galit, Napansin mo yan tingnan nga natin mga tol. Nag-unsubscribe ako kay Bad.
titingnan natin kung may mga nakasubscribe na loyalista at PBBM supporter dito. No? So far, ang kanyang subscribers count ay 273,000. Pero malamang baka mangilan-ngilan lang, ano. Pero dahil sa mga sinabi mo, Bad, baka mga tagahanga ni Christian Esguerra magalit din sa'yo. Kasi tawagin mo bang ang yabang ni Christian Esguerra? Ang gulo ng isip mo. Ang mga nagmamahal sa dating Pangulong Joseph Estrada na mga maaring nanonood sa'yo. O, tingnan natin. Babantayan din natin ulit ngayon ito mga tol. Next in line, ika nga. Next in line. 273,000 subscribers today. Tingnan natin kung ano ang magiging epekto ng mga sinasabi niya. Lalong-lalo na kapag ka ni-re-upload ko na itong live na ito. Badcaster. Ha? Ang nanonood sa akin ngayon, live 1,400 across 3 destinations. 2 YouTube channel at saka isang Facebook page. Pag nire-upload ko na ito later, after a couple of minutes ng ating live stream na ito, mas marami nang makakapanood mula sa mga pages na ipinakita ko sa inyo kanina, sa Top 1 Rewind at sa TikTok channel natin, mapapanood nila. At tingnan natin kung anong magiging epekto sa mga kayabangan na pinagsasasabi mo dito ayon sa manonood ni Top 1. Ha? Higit sa lahat, yung pang-iinsulto mo sa damdamin ng mga loyalista. Tawagin mo ba namang ilusyon ang pagmamahal nila sa dating Pangulong Marcos Sr.? Sa kanya ng mga Marcos loyalists ay sinabi niya sa vlog niya na dito sa mga nangyayari ngayon, sa flood control issue, nawalan tayo 800 billion sa time ni Duterte. Pagpasok ni President Bongbong Marcos, nawalan tayo ng mas malaki, 1.2 trillion dahil sa gawa ng Anong pinagsasasabi mo na 1.2 trillion pesos ang nawala? Nak ng teteng naman, Bad. Puro kasinungalingan yung pinagsasasabi mo eh. Nasaan ang ebidensya mo na 1.2 trillion pesos ang nawala? Yung 1.2 trillion pesos na yan, kung sakasakali, pondo yan. At hindi lahat yan nawala. Kung meron mang nawala, hindi abot ng 1.2 trillion pesos. Patunayan mo, Bad, na 1.2 trillion pesos ang nawala. Hindi yung puro ka lang salita. Naturingan journalist kayo, wala kayong maiharap na mga ebidensya. pinsan niya si Martin Romualdez, si Chis Escudero, si Mick Subiri, at si Sandy Co. Kaya sabi ni Christian, either tanga si President Bongbong Marcos or kasabwat si President Bongbong Marcos or both. Tanga at kasabwat or both. So tatlo yan. Either way, sabit si Presidente, tanga, kasabwat, or the third description niya, or both, tanga at kasabwat. I leave that conclusion to you. Pero sa akin, tulad ng sinabi ko sa mga previous vlogs, paano ito nangyari from 2022, 2023, 2024, and pinaka-most controversial 2025, kung saan talagang sumobra na yung pagkaabuso nila Romualdez. At doon pa lang nag-deliver si President Bongbong Marcos yung mahiya naman kayo speech. So medyo may punto si Christian. Natutulog lang ba si... Anong medyo may punto? Walang punto si Christian kung sinasabi niyang kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Kung may punto siya, ipakita niya ang ebidensya. Ako nang teteng na yan, puro kayo akusasyon. Wala naman kayong maipakitang ebidensya. Si Presidente simula 2022 hanggang 2025. Oo, siya nag-expose nito. Pero he did that as a matter of survival. Ano? Kasi nakikita nyo, Anong pinagsasasabi mo nga sa matter of survival? Simple lang ang rason. Balasubas kung tawagin ni Pangulong Bongbong Marcos yung taong gobyerno na pinagsamantalaan ang buwis ng taong bayan.
Anong matter of survival? Kakandidato ba si Pangulong Bongbong Marcos sa 2028? Hindi na. Pero dapat malaman ng taong bayan, mapanagot kung sino yung mga balasubas na yan sa taong gobyerno na hindi nagawa ng kahit sinong presidente sa nakalipas na panahon. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nakagawa nun bad. Whether you like it or not, that is fact first. Ha? Nang teting na yan. Naturingang parehas kayo ni Christian Esguerra, pack first pa kayo. Tapos, dito sa ano ba to? Ano bang tagline mo dito? Ha? The Blogcaster Armandin channel is dedicated to dishing out local and international political views with great insight, wisdom, and razor-sharp analysis. Paano naging razor-sharp analysis yung pinagsasasabi mo ngayon? Wala kang ang ebidensyang inilalatag, puro ka lamang salita. Pag ako nagsalita dito, may ebidensya. Kaya tatanungin natin, ano kaya ang ebidensya ni Blogcaster na nagbabayad siya ng tamang buwis, mga tol? Kasi, i-estimate natin kay Social Blade. Kung magkano kinikita nitong si Blogcaster. Social Blade. Search for YouTube channel. Search. Dali ayaw mag-load. Mabagal ang internet ko bigla. Ulitin natin. Maswerte ka pa. Ayaw mag-function ito bigla. Anong nangyari dito? Ito. Yan. Ba't ayaw mag-enter? Anong nangyari? Sandali mga tol. Kasi ito ang isa sa mga estimated income no? Yan. Ito. Biruin mo, Blogcaster, kumikita ka more or less ng $2,000 to $33,000 monthly earnings. Ipagpalagay na lang natin ng $5,000. Mga 250, 300,000 to 500,000 pesos per month. Ang tanong, Blogcaster, pag pinadala ko ba ito sa BIR with inquiry, copy furnish ang Office of the President, ang Department of Finance at ang Civil Service Commission para masigurado lamang na aaksyon ang BIR, makikita kaya nila sa system nila na ikaw ay nagbabayad ng income tax mo ayon sa kinikita mo dito sa YouTube? Blogcaster, Armandin? Kasi ito isang circumstantial evidence kung gaano kalaki ang kinikita mo sa YouTube channel. Circumstantial evidence ito, mga tol. Plus the fact na merong hindi mabubura kung gaano kalaki ang views mo dito sa screenshot na ito. With 7,887 videos for 2,273,000 subscribers, you have 196 million more or less views. Accordingly, ang CTR, yung tinatawag na click-through rate, click-through rate na bayaran sa YouTube ay 1,000 views, more or less $1 to $2. Sometimes $3 pa yan. Pag pinagsama-sama ko ang mga circumstantial evidence na ito at isend ko ngayon yung inquiry sa BIR, mapipilitan umaksyon ng BIR. Kasi sinasabi sa Republic Act 6713 na ang anumang concern ng isang citizen, dapat aksyonan ito ng gobyerno accordingly. Mapipilitang sumagot ang BIR. Hindi naman nila ibibigay sa akin ang mga tax records mo. Kung hindi, dapat sabihin nila kung ikaw ba'y nagko-comply religiously, properly ng iyong tax. Kasi nagmamagaling ka Blogcaster Piling mo, napakatapat mo. Piling mo, wala kang pagkakamali. Piling mo, ikaw lang ang tama. Ikaw lang ang magaling. Kaya yung kahit mga dati mong kasamahan
binabanatan mo. Kahit yung dating nagtiwala sa'yo, titirahin mo. Kung ang oposisyon ang mag-expose nito, babaksak ang gobyerno niya. Makukudeta siya sa galit ng military at ng tao kagaya ng tatay niya. Kaya nakuha na niya yung lesson ng tatay niya. Bakit hayaan niya ang oposisyon? Assumptions. Hindi mo pinaguhugutan ng ebidensya. Wala kang ebidensya para sabihin ng mga bagay na yan. That is all assumptions. Bad. No? Anyway, mga tol. Mahaba pa to eh. Gusto nyo bang ituloy pa natin ito? Nakakarindi na yung boses nitong tao na ito eh. Puro kasinungalingan yung mga pinagsasasabi para lamang buhatin ang kanyang sarili. Sa huli, this is the last time na panonoorin ko to si vlog Caster Armandin. Inan-subscribe ko na siya. At kailanman hindi ko na to papanoorin pa. Pero magpapatuloy ang pagtatanong natin sa kanya at sa BIR kung ito ba'y nagbabayad ng tamang buwis ayon sa kinikita niya sa YouTube at Facebook. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito sa ating programa. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.